And yung brand po nito ay so makikita nyo Toshiba. And yung problema po nito is ayan, ayaw mag-cold and kung makikita nyo, nagbi-blink yung ilaw niya. Sa hot po walang problema. Ito lang, yung sa cold lang, ayan kung makikita nyo, nagbi-blink. So meaning may error po yan. Bago tong unit na to, nasa 7 months pa lang. So ayan, nagka-problema. Ewan ko kung naging factor yon na masira yung kanyang sensor. Pero yun lang, 7 months, sobra namang bilis masira kapag agad. So malamig na siya. So ayan guys, successful yung repair natin. Hi, hello, what's up mga kaibigan? Isang magandang araw sa ating lahat. So for today's video guys, may isa tayong appliances na aayusin. Okay? So ito po ay isang water dispenser. Ito po ay bottom load na water dispenser. Ayan o. Okay? And yung brand po nito ay so makikita nyo Toshiba. And yung problema po nito is ayan, ayaw mag-cold and kung makikita nyo, nagbi-blink yung ilaw. Ito is yung para sa cold po ito eh. So nagbi-blink yung ilaw niya. Sa hot po walang problema. Ito lang, yung sa cold lang. Ayan kung makikita nyo, nagbi-blink. So meaning may error po yan. Kaya yan, so kung makikita nyo guys, ay nabuksan ko na yan. Kasi nga, nabuksan ko na to nung nakarang araw pa. Kasi nga, nag-order na ako ng parts. Ano? So yung kailangan natin pagtatanggalin dito, of course, eto. Kaya natin tanggalin to yung condenser niya. Kasi meron itong naka-screw dito. So kailangan nating tanggalin to para ma-access natin tong yung likod na part nito ano. So ayan. So pagkabukas natin diyan, and of course meron pang tawag dito, meron pa yung cover dito. So pwede, and of course meron din ditong dalawang screw para matanggal natin tong sa ibabaw na takip niya. So, ayan ito, napagtanggal ko na kasi nga, nabuksan ko na to last week pa kasi nag-order na ako ng parts, ano. So, eto, so, dali, tanggalin ko lang itong pinaka-top cover niya. Ayan, so, ito yung view niya, guys, sa likurang bahagi. So, ito yung tangke nung cold and yung tangke nung mainit naman is doon sa ilalim. Ayun, o. So, dito tayo magfo-focus kasi dito yung may problema na ayaw siyang mag-cold, ano. So, may kailangan tayong tanggalin dito. Actually, ito, meron kasi itong tawag dito, yung styro. Ayan, nakabalot yan dyan, guys. Parang ganyan. So, ito, tinanggal ko na. And, after natin matanggal yan, pwede na natin ma-access yung sensor niya. Yung sensor sa cold, ano. Dito kasi sa part na to, ayan, kung makikita nyo, ayan. Sa gilid, sa right side. So, kailangan lang nating medyo pihitin ng konti ito. Kasi ito, medyo mahirap tanggalin tong styro na nasa loob. Medyo mahirap tanggalin to. So, kailangan lang natin siyang pihitin konti. Ayan. Pihitin natin konti para matanggal natin yung pinaka-sensor niya. So, dito, ayan o. Dito yung pinaka-sensor niya guys. Sa gilid. Ayan. So, kung makikita nyo, ayan. Tatanggalin natin. Okay. So, hopefully, ito lang yung damage niya. Sana. Hindi pa po tayo fully sure. Ayan, ito yun. Ayan. So, ito yung sensor sa cold. Na kapag na-reach na yung temperature, siya yung magkakamand doon sa system na papatayin na yung compressor. So, ito yun. So, ito yung nakita nating problema na mostly na-cause ng problema kung bakit siya nagbi-blink yung ilaw. So, dito lang siya nakakonect sa kanyang main board yan guys. So, tatanggalin na natin doon sa loob. And, saka natin papalitan. Ayan, okay. So, natanggalin na natin. So, ito yung itsura niya guys. Ayan o. Okay. So, ayan. So, titest natin. Compare natin sa bagong parts natin kasi nga meron na tayong nabili. Sandali ha. Ayan, so meron na tayong nabili and ito yung bago. Okay? So ito yung luma. Yan. And ito yung bago. So
In order ko to sa Shopee, nasa around 200 something, 230 yata. So, mura lang siya. And yan, titest natin. Compare natin yung readings nila kung may pagkaiba ba. Check natin. Okay, so ito guys, titest natin yung dalawa. Okay, so actually, ito yung luma and yung blue yung kanyang socket. And itong bago natin, so puti yung socket niya. So, titest muna natin. Test natin tong luma, tong bago. So, tignan natin kung ilan yung resistance niya. Kasi dito natin malalaman kung may diferensya ba when it compares dun sa ating bago. Ano? So, test natin. Dali Ayan, i-focus mo. Ayan, so kung makikita nyo, nasa 0.20. Okay? Ito, yung blue. Nasa 0.20 yung resistance niya. So, ito yung luma. And test natin, of course, yung bago. Ito. So, ito yung white. So, test natin. Ayan, so kung makikita nyo guys, nasa 8.55. Pag-focus mo. Yan o. Yan. So, nasa 8.55 yung bago. And, itong lumang sensor na to is nasa 0.20 na lang. So, there's a big possibility na talagang sira to. So, ayan, check natin. Magre-replace tayo nito and titest natin mamaya. Hopefully, ito lang yung sira, no? So, tara. Ayan, okay guys. So, mayroon tayong problema, no? Kasi nga, itong socket niya is hindi pareho. Etong tag dito. Itong original niya, medyo maliit siya konti when it compares dito sa nabili nating bago. So, yung gagawin natin, mag-i-splice tayo, magpuputol tayo. Itong blue, itra-transfer natin dito sa puti. So, yun na lang yung gagawin natin. Kasi nga, hindi sila magkapareha. So, kailangan talagang magputol tayo dito. Kasi, para lang magkasya doon sa kanyang socket. Okay? Ayan, okay. So, all good na tayo. Na-transfer na natin yung kanyang socket dito. So, install na natin. Ito lang yung medyo pahirapan guys. Yung pag sungkit doon sa loob. So, after this, try natin. Ayan, so, naibalik na natin yung sensor niya. Ayan o. Ito siya. So, nakaipit pa yan dyan. Okay, so hindi na natin maibalik yung kung ano yung mga ibang naitanggal natin kasi nga, yun nga, yung iba naka-tape na to. So, of course, bago natin i-assemble balik, titest muna natin kung gumagana ba siya o hindi. Okay? So, bago ko i-connect tong mga switch niya, ito kasi para to sa switch sa hot and sa cold. So, pwede na nating i-test to kahit wala pa yung switch. So, try natin kung magbi-blink pa rin ba yung ilaw ng cold na yan. Hopefully, hindi na. So, ayan. Test natin. Saksak natin. Okay. Yun. So, nawala na yung blink. So, hopefully, this solve everything. Pero, check pa natin. Try natin switch on. Yung cold. Lagay natin yung mga switch. Then, check natin kung gagana na ba siya. Okay. Yan. So, ito. Naibalik na natin yung kanyang mga switch. So, check natin. Sa ngayon, naka-off pa yan. Try natin kung gagana na siya. Hopefully, gagana na. Okay, scanning. Okay, so, hindi na nagbi-blink yung ilaw. Yeah, okay, so, try natin i-on yung code. Yun. So, yan guys, umilaw na siya. And, hindi na siya nagbi-blink. And, naramdaman kong nag-kick na yung compressor natin. Of course, try natin yung hot. Ayan. So, ito sa hot kasi wala namang problema. Ito lang talaga yung may issue sa akin. So, ayan. So, ngayon, ayan o, kung makikita nyo, tuloy-tuloy na yan. And,
Of course, mamaya check natin kung talaga bang nagko-cold or baka umilaw lang to. So, pero of course, sigurado na yan. Ayan guys. Ayan, so of course, pwede din nating ibalik to lahat kasi nga, ayan, nakita naman natin na working na siya. Kailangan na natin i-assemble ito balik. Of course, itong cover dito. So dito, ayan malamig na yung kanyang tangke. So, yan. Babalik lang natin and check natin mamaya kung may cold ba and may hot. Okay? Okay, yan guys. So, eto, tinest na natin. Nasa around 10 minutes na inon ko to. So, actually, nag-trip off na yung hot niya. Ayan, so kung makikita nyo, check natin. Yan, umusok pa. Umusok pa. Hindi makita sa video. And yan, yung cold niya, of course, medyo matagal-tagal mag-trip off to kasi yung ganun talaga kapag cold. Pero, ayan, so malamig na siya. So, ayan guys, successful yung repair natin. And actually, ito guys, sa totoo lang, pwede kong i-claim yung warranty nito kasi nga, nasa 7 months pa lang. Yun nga lang, ayoko ng hassle kasi nga kapag nag-claim tayo ng warranty nito. Yun nga, medyo hassle pa kasi there's a possibility na dadalhin mo yung unit doon sa kanila or mag-home service sila. So, medyo busy tayo. So, yun. At kung kaya lang naman natin gawin, so why not, di ba? Pero kung hindi mo naman kaya and wala kang experience when it comes to electronics, so it's better na wag mo na lang galawin kasi nga mavo-void yung warranty guys kapag ginalaw mo yan na nasa loob pa ng warranty period, so hindi mo maki-claim yon. So it's better kung wala ka ring namang idea, wala kang experience in terms of electronics, so it's better na dalhin mo na lang sa service center. Okay, so yun, medyo disappointed lang tayo sa brand na to. I don't know, ewan ko kung anong naging dahilan. Pero eto kasi madalas naiiwan kung nauubusan ng tubig. So I don't know, ewan ko kung naging factor yon na masira yung kanyang sensor. Pero yun lang, 7 months, sobra namang bilis masira kapag ganyan. So ayan, maraming salamat sa panonood guys, and please don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel para mas maging updated pa kayo sa mga bagong videos na i-upload ko pa. Thank you po.